mapapaso kayo sa gobyerno. Kasi ang kalaban nyo, taong bayan. Hindi mo pwedeng kalabanin ang taong bayan na kalabaw. Kayo langaw na dumapo sa kalabaw. So hindi pwedeng supilin ang taong bayan. Yan ang nagluklok sa inyo, taong bayan. We, the sovereign Filipino people, we know our rights. Hindi nyo kami pwedeng takutin. Alam namin yung kinikuluso namin. At kahit saan man to humabot na hukuman ng demandahan, acquitted kasi kami, we are exercising our sovereign will. I know for a fact, binoto ko ikaw, BBM, binoto kita. Hindi ko binoto asawa mo, hindi ko binoto si Tambaloslos. Hindi. Dahil sa merong kayong sinasabi na tatanggalan nyo ng pensyon ako at saka yung si Macanas, parang kino-communicate nyo dun sa mga nagmanifesto ng mga PMayor, lumagay kayo sa ayos at tatanggalan namin kayo ng pensyon. Again, that is a showing ng pagiging oppressive, no? Entitled ka ng batas ng magkaroon ka ng pensyon, you serve the country. Ba't nyo ngayon tatakutin na tatanggalan ng pensyon yung tao? Di ba? You're creating more enemies when in fact you need more and more na mga generals na kakampi ninyo. Hindi Pagka yung mga general na yan, nilagay nyo sa alanganin, yung mga nakaabot sa kanila nang sila yung mga tinyente pa, kapitan, major, colonel, hanggang sa nag-general, 30 years in the service, therefore 30 years of span na may mga nakasama yan. Kahit enlisted man na dati mga private, ngayon mga master sergeant na o sergeant major na. So, it's a long line in the pipeline. So, hinay-hinay kayo sa mga binibitawan ninyong salita, administration, hinay-hinay. Because, pagka nakita yan ng mga nasa aktibo, ganyan palang gagawin ninyo sa mga retirado. Wala kayong pakialam na hindi nyo man lang tanungin yung namin, opinion namin tungkol sa mga NPA na yan. Ang daming namatay na sundalo, mga kabatchmate ko namatay, yung mga ganun ba. So, hinay-hinay. Tapos, biglang tatanggalin nyo ng pensyon kasi lumaban, nag-iingay. Nagtatanong nga, in fact, na sa gobyerno. Kaya mali yung style Pananakot kasi, yun yung peg. Pananakot, pag-oppress, paglihis sa katotohanan. Kaya, pagka ganun yung klase ng gobyerno, walang pupuntahan yun, kundi down the drain. Sorry, sayang yung boto namin, sayang talaga, hinayang mo. Kaya nga BBM, you shape up, ganun lang, huwag kang magagalit ka pag nagsasabihan ka ng mga tao. No, you serve the people. Congress, Senate, you serve the people. All government. Kaya nga ako, ayoko sa gobyerno Ayoko nang ako'y napagsasabihan na kulang pa yung serbisyo ko. Private citizen ako. That's why ako yung boss. No? Nandun ako, nakalagay. Boss ako. People of the Philippines. Diba? Nandun ako. Yung kategorya na yon. Pero itong mga tao sa gobyerno, isipin nyo, may mga asawa rin yan, may mga kamag-anak din yan na nagrereklamo rin. So, where do you, hindi pwedeng matigasan. Kailangan you address the concern of the people. Ganun kasimple. And part of that concern is, respetuhin nyo ang mga Duterte, respetuhin nyo dahil sa yung boto ninyo nanggaling sa mga supporter ng Duterte. Ganun kasimple yung equation. Birahin nyo yung Duterte, magagalit yung taong bayan sa inyo kasi tarantado kayo Hindi namin kayo nilagay dyan para tigpusin ang mga Duterte. Yun Diba? That's why you have to perform better than Duterte, the old man. You better perform better than Duterte, Digong. Para makuha niyo yung respeto ng taong bayan. Ganong kasimple yung formula. Anong ginagawa nyo? Binibira nyo. Pati yung anak, binibira nyo. BP. Uniteam. Wala. Sa kangkungan kayo pupulutin talaga. And if you insist in doing that, yung ginagawa nyo ngayon,
All the more na nawawala yung suporta ng taong bayan. Ang laging comment nyo na nadidinig ko, nabudol kami. Sa mga text, no? Nabudol kami. Buong pamilya ko sumusuporta sa inyo. Buong angkang ko, marami kami. Meron nga dyan, 10,000 kami. Paano ba yung pirma namin, papadala namin? Sabi ko nga, ilang beses ko na sinasabi, tatalakayin ko. Pero hindi ako nagmamadali dahil sa hinay-hinay lang yung timing. Yung konti-konting ganyan, okay, manageable. Hindi naman we're not out na now na, kailangan milyon-milyon na. Hindi. We have until siguro June 30, no? Para makakampleto ng 2 years ang si BBM. Meron siyang 6 na buwan mula ngayon para maipakita na nagre-react siya. Nagre-react ang gobyerno. Hindi yung dinadagdagan pa yung kanilang kabruskuhan, kanilang arugante, yung ano yung term na yon? Yung sa Constitution na nasa dulo ng dila ako na naman. Arrogance, no? Tapos insensitive, walang pakundangan na panglapastangan ng karapatan ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan na magkaroon ng people's initiative, pero para bayaran ninyo ng bayaran, tapos ngayon, tinatago nyo na, kasi nabisto may nagbisto. So, tignan natin kung anong mangyayari, kung magkakaroon ng investigasyon, at kung anong salag, at kung may makukulong. Baka walang makulong. O paano yun? So, sige, galitin nyo pa yung taong bayan. Ang sa akin, sinasabi ko, nagagalit ang taong bayan. Galit ako. So, masama ba yun na magalit yung tao? Kasi binoto ko kayo, tapos hindi kayo nagbibigay ng tamang serbisyo. Diba? Ginagastos yung pera ng tao na walang kapararakan, pero hirap ang tao. Okay lang gastusin pero binibigay ninyo, tinatranslate ninyo sa mura yung bilihin, mura yung bigas, mura yung gasolina and all that. Hindi, alam naman namin na yung gasolina wala tayong magawa. Pero ang dami niyong pwedeng gawin para masuppress yung paghihirap ng tao. Ang ginagawa ninyo kasi, sinusuppress ninyo yung freedom of expression. Ino-oppress ninyo yung tao. Mali kayo. So, saan pupunta yan? Ay, malalaman natin. Basta, as of my last vlog, sabi ko, you are on a self-destruct mode. Kahit walang gawin ng taong bayan, self-destruct kayo. Kasi pagka dumating at nag-abot-abot yung puno ng taong bayan, mapuno, talagang mapupuno na, yung punong-puno na. Parang Fernando po, pagka napuno na yung salap, kakalusin kayo. Ganun ba? Ngayon, paano? Hindi naman mapigil yun. Lalo yung nagdalawa yung tao na walang patawad. Yun na kinakatakot ko yung maging yung People's Revolution, yun ang nakakatakot Pati yung mga retirado, galit na galit, apektado yung pamilya nila Tapos yung kunyari armed forces, galit na galit din. Yung parang parang French type na revolution o kaya yung cultural revolution ng China, ng Mao Zedong. Naku, nakakatakot yun Kasi yung may mga pinag-aralan, talagang yung mga people in government, pati yung everybody na pinaggalit ng tao, ni-round up talaga, tsaka pinatay. Yun yung hindi dapat mangyari sa Pilipinas yun. That's why, wag niyong sinusuppress ang tao, let them bring out. Yung kasirolang kumukulo, pag tinakpan ninyo, sobrang biglang apaw yan. Mahirap kalaban yun. At pinaka-ayoko mag-civil war tayo. Kaya yung mga retirado, mga kabady, mga kapatid na mga retirado, easy lang. Tahimik lang tayo. Ganun lang. Tama na yung pirma ka lang sa manifesto, pinapakita mo yung sentimiento mo. We support the feeling na we are withdrawing our support kay BBM. And Sara, acknowledging Sara to step up and be the president because we do not want the Philippines to go down the drain. We are
expressing our sovereign will. Now, kung umabot yan ng milyon-milyon, something to contend with. Dapat is either kayo makinig sa gobyerno o kung ayaw nyo makinig, wala, mangyayari sa inyo, good luck sa inyo. Or kung kunyaring konti lang yung makinig, yung mag-express ng opinion nila na ganyan, o di panalo yung BBM, hanggang 2028 ka. Good luck Philippines, di ba? Ganun lang yon. Hanggang 2028, wala sigurong salita tungkol sa droga. Pero may mga nagte-text sa akin Sir, dito sa amin, laganap na naman ang droga. So yan, mga taong bayan na nagte-text sa akin. Kaya tama lang, we are withdrawing our support kasi hindi naman ganyan dati. Wala nang droga dito ng panahon di Tatay Digong. Yun yung mga comment ng tao. So konti pang mga nagbalikan ang mga drugs. Panahon ni President Duterte, wala na sana. Pero ngayon, nagbabalikan sila. You see that? How can you claim na we are in good hands? Di ba? Ay, nako. Sabi ko na ito, class 78, marami kaming retired sa Pangasinan. Support you all the way with this cause. God bless us all. Thank you, sir. Thank you. Hindi lahat ng PMayor kasi magsasalita. Tahimik na yung buhay. Pero yung iba, nakakatuwa. I appreciate my upperclassmen and my juniors, my underclassmen, who really appreciate na what the Filipino people are saying, what they are thinking, and they are one dito sa manifesto. May manifesto na umiikot, ng dalawang grupo nga yan ng PMayor Yung isa, yung nauna, na manifesto for support kila Doc Lorin tsaka kay Caselis. Merong isa pa is yung yung grupo nila, General Rio ba yun, na mga PMayor din yun nandun na na kasuhan yung mga yung nakasama kay yung sa PDAP na scam. Kung ilang senator yun tsaka congressman. 100 yata ang congressman yun. At 12 na senator o 20 senator. So, iba-iba. Do not expect everyone to state na kampi sila sa inyo, It doesn't work that way. Kumbaga sa patatas o kaya sa kamote, hindi tayo sabay-sabay maluluto, Merong maagang maluluto, merong matitigas na matagal maluto. Parang kamuting kahoy nga, matagal maluto. So, ang bottom line yan, tinanong na yun sa akin sa interview ng SMNI yung mga PMayor. I cannot speak for them, ang sagot ko. I cannot speak for them. I'm speaking for myself, I'm probably voicing out yung hindi ko kinakailangan na sa totoo lang, hindi ko kinakailangan na magtanong kung kani-kanino Kitang-kita naman yung mali, Anyone who is in his right mind na Filipino would see what is wrong. So, nagkataon na nung sinabi ko yun lahat sa SMNI, pagka binira ninyo si Duterte, good luck. Pag binira niyo si Sara, good luck. Pagka binira niyo SMNI, good luck. Pagka yung kay Doc Lorin tsaka yan mali yun. Binibira niyo yung rights ng tao magsalita, good luck. Yung ganun ba? And nadadagdagan pa. Yung pera, mali. Aminin yung may mali dyan. Ayusin ninyo. So, napakasimple naman issues, di ba? Pero wala It is falling on deaf ears. Kaya nga nung pinagdasal ko yung manifesto na yan, sabi ko nga, nasabi ko ba yun, yung manifesto na yan is a result of people asking, Sir, saan kami pipirma? Kayo lang ba mga PMayor ang citizens of the Republic? Kayo lang ba? Paano yung mga non-PMayor? Paano yung mga civilian? Paano yung mga etc. Paano yung mga sundalo? Mga retired, hindi yung active. Yung mga retired. Paano kami? Saan kami pipirma? Kaya sabi ko, regalo ko na lang na magkaroon ako ng manifesto. Dinasalan ko yung manifesto, imbis na demands lang, kagaya no sa PMA, naisip ko, walang sumasagot, walang
mukhang barumbado pa rin, arugante, sige, withdrawal of support para matauhan kayo. Di withdrawal of support. May pumipirme. Kasi ang pumasok sa akin, nung aking anghel na de la Guardia, ang binulong sa akin, Vox Populi, Vox Dei. Napakasimple, di ba? The voice of the people is the voice of God. Ganun kasimple. O nga, no? Sovereign will. Sige, I'm withdrawing my support kay BBM. Di yun na. So yun, na-form siya, yung manifesto. Because kung hindi nyo na-address yan, maraming magwi-withdraw pa ng support. Yun yung punto. Sa ngayon, 15,000. Tinatawanan nyo. Tawanan, wala yan. Pero kung hindi nyo ina-address yun, madadagdagan, magiging 20, 50, 100, kalating milyon, 1 milyon, hanggang sa dumami bigla yan. Ang kailangan lang dyan mga issue, nadadagdagan, hindi nyo ina-address. Bagkus inaano nyo pa. Ginagatungan nyo pa eh. Kita nyo na nga may apoy. Kung saan may apoy, may uso. Kaya nagrereklamo yung taong bayan. Ngayon, ilalagyan nyo pa ng kahoy na tuyot na kahoy o kaya ng malalaking uling. Magbabaga talaga yan. Mapapaso kayo sa gobyerno. Kasi ang kalaban nyo, taong bayan. Hindi mo pwedeng kalabanin ang taong bayan na kalabaw. Kayo langaw na dumapo sa kalabaw. So hindi pwedeng supilin ang taong bayan. Yan ang nagluklok sa inyo, taong bayan. We, the sovereign Filipino people, we know our rights. Hindi nyo kami pwedeng takutin. Alam namin yung kinikuluso namin. At kahit saan man to humabot na hukuman ng demandahan, acquitted kasi kami, we are exercising our sovereign will. I know for a fact, binoto ko ikaw, BBM, binoto kita. Hindi ko binoto asawa mo. Hindi ko binoto si Tambaloslos. Hindi. So, I expect a standard to be met. Ngayon, hindi nyo minimit, hindi nyo sinasagot. That's why I am withdrawing my support. Sternly ko sinasabi. Firmly sinasabi ko. Ngayon, kung may sumusunod, kasi nga kayo, pare-pare si observation namin, nabudol kami. Yun lang yun. At pagka yan, dumami, anong gagawin nyo? Isa lang ang exit. Isa lang ang response. Good governance. Yun ang response. Ay, nako. Mali-mali kayo.